simplification is way better than having tons of options. Kasi parang sa dating, di ba, ang daming options. So wala na tayo siniseryoso. We're always like, oh, I deserve better. Okay, swipe. I deserve something else. Okay, swipe ng swipe ng swipe. Puro lahat, blah. Ganun yung nafe-feel natin, di ba? Parang ayoko nito, ayoko nyo na, blah, 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 blah. So I feel like, ito yung mindset na kailangan natin baguhin. So, I started doing that sa food intake ko. Protein, fiber, good fat. Sabi ko, mag-start yan dito. Ganun din yung people in Cuba. Wala silang options eh. Yung meron lang silang option is to live in the present. Wala na silang nagagawa. Ay, hindi na nila tinatry control the situation. Hindi na nila tinatry lumabas ng Cuba. Parang, okay, this is what we have. Ito na lang yung kaya nating i-expand. Ito na yung kaya nating growth within what we already have. For example, yung driver ng car ko, doctor siya. Pero wala na siyang magagawa na mag-practice sa medicine kasi yung salary is parang $30 daw per month. So, nag-work na lang siya sa tourism. Nag-drive na lang siya ng cars around Cuba. So, di ba, parang nag-grow siya within kung ano na yung nasa front niya. Based understanding ko, a lot of people in Cuba, parang nag-work na lang sila sa tourism. Tapos yung isa kong guide naman, lawyer siya. Hindi na siya nagpa-practice ng law again kasi nga wala naman pupuntahan. So nag-work na lang siya sa tourism. So these are just stories from around the globe na ang dami natin pwedeng matutunan.